Hello guys! Welcome back to Mommy LJ's Vlog. So guys, ilang araw na din akong hindi nakakapag-upload ng medyo maganda-gandang video na magiging interested kayo. So naisipan ko dahil nga medyo busy pa rin sa trabaho hanggang ngayon, ipapakita ko sa inyo yung ibang klase ng trabaho na ginagawa ko naman dito sa work. So hindi lang ako maghapon na nagpapak ng mushrooms actually. Most of the time, of course, nagpapak ng mushrooms, or nandoon naman ako sa labas at bumibili ng mushrooms, ganyan. Pero syempre, may mga part pa rin naman na kagaya nitong ginagawa ko na hindi nyo nakikita. So ito guys, after namin ipack itong mga mushrooms sa mga boxes na yan, so 3 kilos each box yung nakalagay na yan sa pallets. So makikita nyo guys, ang taas niya, 'di ba? 96 boxes 'yan, 3 kilos ang kada naman ng isang box. Ayan, irarap ko siya sa net, plastic net. So yan ang ginagawa namin para naman sa kuha ng tawag dito, pag pick up ng mga delivery trucks, hindi sila basta-bastang yung mahuhulog or madadamage, ganyan. So kailangan talaga siyang irarap ng plastic net. So ayan, nilalagyan ko siya ng paper sa taas kasi yung mga loob ng delivery trucks, ano yun sila, fridge yun sila, may mga fridge. So medyo mahangin yung taas. So may tendency na madadry out itong mga mushrooms. So para to keep it fresh, so kailangan silang ilagyan ng itong paper sa taas. Kailangan siyang lagyan ng ganyan para mas safe yung mga mushrooms. So, ayan guys, yan ang ginagawa ko. Actually, normally na gumagawa nitong gawain na to is yung mga katrabaho kong lalaki. Kaso lang, matagal na rin naman ako dito sa trabaho ko at natutunan ko rin naman na gawin. Kasi nga, hindi rin naman ako maarte sa mga trabaho guys. Kung kaya ko namang matutunan, pinag-aaralan ko yan and then ginagawa ko. Kasi nga, para sa akin naman is mas maganda na yung marami kang alam. So yan, hindi ako takot na itry yung mga bagay-bagay sa aming mga babae dito sa trabaho. Actually, ako lang ang gumagawa nito. Kasi nga, normally yung mga lalaki talaga ang gumagawa nitong ginagawa ko ngayon. So dahil hindi ako takot na mag-try ng mga ibang bagay, gawin kung ano man yung ginagawa ng ibang mga katrabaho ko. So wala akong problema, nagagawa ko rin naman ito. So pag wala sila, akong gumagawa. Wala akong problema sa ganon. So dito naman sa mga kanto nito guys, nilalagyan ko siya ng pang support. So actually made of ano din yan, paper din yan. Parang karton siya na matigas. So, ayan ang nilalagay ko. Tinitape ko siya dyan para naman mas makakapit siya ng maayos. Pagkatapos niyan guys, ito na yung net na sinasabi ko, plastic net. So, itatali ko yan siya dyan sa pellets mismo para, tawag dito, para kakapit siya. So, ayan yung pellets na sinasabi ko. Yan yung kahoy na nandyan nilalagyan itong mga karton na mga boxes na yan. So, pinapaikot-ikot ko lang yan siya para manet talaga yung buong pallets na yan para stable siya at safe siya. Kasi nga naman dahil niloload siya sa mga trucks, alam naman natin na may mga tendency na madadamage yan sila. 'Di ba? So maayos ko siyang ginagawa. Tingnan nyo, nilalagay ko pa yung net mismo doon sa ibabaw mismo nung karton sa taas. Kasi para safe and secure yung mga nasa pinakataas na boxes. So ito guys, itong pallets ng mushrooms na ito, dahil nga sabi ko sa inyo 96 boxes at 3 kilos, almost 300 kilos ang bigat nito. So dahil naman may mga ginagamit kami na ayang pangtulak, I don't know anong pangalan yan. So okay lang din naman, mabigat siya pero okay lang din, kayang-kaya naman. So ito guys, itatali ko na yung kabilang net nito dito sa kabila kasi para matanggal ko na yung tawag dito yung itong pellets na to. Para yung susunod naman na i-wrap ko, yun din naman ang gagawin ko. Yun palang nagpakita kanina, yun pala yung amo ko guys. Napakabait niyan. So, ayun lang. So, yun pinapakita ko sa inyo kung ano yung iba pang ginagawa ko dito guys. Para naman kahit papaano may mga idea kayo kung ano yung mga pinagkakaabalahan ko sa trabaho. So, hindi po ako gaya ng iniisip ninyo na baka sakali
may mga nag-iisip na paupo-upo lang. No, ganyan po yung trabaho ko. And medyo okay naman din siya. Sa umpisa, medyo mahirap, medyo mabigat, pero nakakasanayan ko na rin naman. So, wala na siyang problema. Kung nakakaya ko nga magpunta ng bukid maghapon para mamulot ng mushroom, eto pa kaya. O, diba? So, ayan. Bali lahat ng pellets today, halos ako lahat ang nag-wrap kasi wala akong ibang kasamahang lalaki dito today. So, ako lang yung nandito na may alam niyan. So, ayan, inilahat ko na din. Pero okay lang naman, wala namang problema. Ito naman yung isa, medyo maliit lang siya. Itong pallets na to. Yung ginawa ko pala kanina na malaki, guys. Papuntang yun, Schweiz and then Switzerland. Papunta siyang Switzerland and then didiretso siya ng France. Ito naman gagawin ko na ito. Dito lang naman ito sa Sweden. Sa mga magagandang restaurant. Mga kilalang restaurant. So, ayan. Yung mga naunang boxes sa ilalim, mga 3 kilos boxes yon. And then, binabawan ko siya ng mga 1 kilo boxes kasi may mga iba't ibang klase ng mushrooms na in-order din sila na tagwa 1 kilo lang. So, ayan, nilalagay ko siya sa top ng pallets na ito nung mga sa ibabaw ng mga 3 kilos boxes. So, ayan. So, ganun din ang gagawin ko, guys. Irarap ko din siya ng papel. O, ayan pala yung dumaan kanina at yung nagpakita. Ayan pala yung amo ko. O, diba, ang bata-bata pa. Nakaka-inspire siya kasi 1 taon lang yung tanda niyan sa akin. Tapos, siya na ang may-ari nitong kumpanya. Minanay niya sa tatay niya. So, ayun guys, lalagyan ko din siya ng papel para secure din siya masyado. Tapos, lagyan ko din naman siya ng mga pang-suporta dito sa kanto, sa mga gilid. Ayan, tingnan nyo yung gagawin ko. And then, nilalagyan ko siya ng karton sa ibabaw kasi nga para hindi madadamage yung nasa pinakaibabaw niya para masisafe siya doon sa taas. Ayan. So, ganun yan lang yung mga ginagawa ko, guys. Pagkatapos namin, actually, maghapon kami niyan sa loob ng cooler, nagpapak ng mga mushrooms. And then, after na ipack ng mga mushrooms, ako na rin ang nagagawa nito. Nagsisil at naglalagay ng plastic net. Kung wala dito yung iba kong katrabaho na lalaki, ako na rin ang gumagawa niyan. So, normally talaga ako lang yung matitira. Kapag ganitong hindi na ganoon karami yung ginagawa namin at wala dito yung mga lalaki kong katrabaho, so, ako na lang yung natitira dito sa loob ng cooler. Kasi yung mga iba kong katrabaho na kasamahan mag-pack ng mushrooms, hindi sila marunong nitong ginagawa ko. Normally talagang sila talaga, ang ginagawa lang nila is nagpapak lang talaga. So, ito guys, malapit na sana akong matapos. Chinika muna ako ng aking amo kasi nga sabi niya na bukas daw yung nag-order sa amin ng mushrooms for bukas, for packing bukas, dinoble yung order. So, sabi niya na marami kaming gagawin bukas. And of course, i-ready ko kung ano man yung mga kailangang i-ready for tomorrow kasi mas marami kaming gagawin bukas. So, hopefully, maipakita ko sa inyo kung ano man yung, kung hindi kami masyadong ganun, sobrang busy, makakuha ako ng quick na video para ma-share ko sa inyo. So, ito na guys, yung last pellets na ginagawa ko. Actually, ito madali lang siya kasi hindi siya ganun kataas at saka hindi siya masyadong malaki. So, maliit lang siya kaya madali lang siyang gawin.
And ayan lang guys, gusto ko lang i-share din sa inyo para naman makita nyo yung ibang klase na ginagawa ko dito sa aking trabaho. So tingnan nyo dito tinatali ko siya ng maigi kasi kailangan secure na secure talaga siya. So hindi basta-bastang maglulus itong mga plastic net na nilagay ko. Para talagang stable na stable itong mga mushroom pallets na i-deliver namin. So, ayan guys, natapos ko na rin sa wakas. Ilalagay ko na lang yung itong mga markings. At yun lang. Yun na, tapos na yun. Waiting na lang na kuhanin sila ng delivery trucks. So, ito na sila. Ayan. Waiting for delivery na yan. Ayan, lahat yan. Pack namin today. And these two, these are going to Canada. These 2 pallets are going to Canada. And this is around Sweden. So, ayan sila lahat. Ayan na. Ayan. O, diba? Yun lang guys. Sana nagustuhan nyo tong video na to. Thank you for watching. Bye-bye!